higante. Hindi natin makukuha yan. Naniwala po sila, natakot sila. At pinagbabato po. Pinagbabato po yung dalawa. Si Joshua at si Caleb lang po ang nagsabing, hindi kaya natin yan. Sabi ng Diyos, mapagtatagumpayan natin yan sa atin yung lupa na yan. Amen. Yung mga naniwala kay Joshua at Caleb, kakaunti lang. Pero sila po yung nagpatuloy. Yung pong mga hindi naniwala, 10 espiritu na rebelde, kinain po ng namatay. Namatay sila. Amen? Amen. So kapatid, kailangan po tayo po maging matalino po tayo, no? Tingnan natin kung yung po bang binabanggit sa atin, no? Kung ano ba nang binato sa atin. Ito po ba yung salita ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos positibo, amen? Pag ang sinabi sa atin ay negatibo, hindi po maganda. Amen? So kailangan maging smart po tayo. Alam natin dapat yan na may mga natatransfer. Amen? Maging smart spirit smart po tayo. Hallelujah. So naniniwala po ba kayo doon? Amen. So kaya kapatid, ito, paano mo maiiwasan na matatransfer ang negative sa'yo? Unang-una, dapat kung meron kang unforgiveness spirit, meron ka pang kasalanan sa buhay mo, no, madali kang matatransferan. Pero kung umaga pa lang, daily maintenance, kailangan nagme-maintain ka, sa umaga pa lang manalangin ka na. Lord, I claim the blood of Jesus. Kung ano man pong nagawa akong kasalanan sa buong araw, sa gabi, patawarin mo ako. No? Dapat po hingin tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Amen? Kasi po yung open door po ng kaaway, aanuhan niya po tayo. Amen? So, sabi nga po, ang negative po na, kagaya po ng example, amen, hindi po makita sa drawing, ay sa, andito na ba? Okay. So, dito po makikita natin na si David. Naalala niyo po yung istorya na si Saul. Amen. Si Saul po, di ba? Kaya siya na hindi naging forever victorious. Ano pong naging nangyari? Bakit siya, ano po yung pinaka number 1 na spirito ni Saul? Inggit. Selos. Di ba? Selos po yung number 1 inggit niya. Yung nainggit po siya, nahawa po ang buong Israel. Kaya nagalit ang Diyos. Kapatid, yung selos, inggit, huwag mong panatilihin sa puso mo. Amen. Amen? Kasi may Diyos tayo, amen? Nakikita niya ang puso mo, nakikita niya ang ginagawa mo. Amen. Amen? So ano pong nangyari? Si David po, at saka si Saul, di ba? Si Saul, nung time na yan na nanalo po si David kay Goliath, naalala niyo, amen? Tapos naalala niyo na si David po, na maraming pagdigmaan na napapanalunan, di ba nagkaroon pa ng awitin? Na si David ay 10,000 ang napatay, amen? At si Saul, 1,000 lang. So ngayon, nagselos, pinid niya ng pinid yung selos niya. Hinayaan niyang lumago. Araw-araw. Nagagalit siya. Tuwing nakikita niya po si David, nagagalit siya. Yung espiritu ni Saul nagagalit siya. At one time, nung itong si David, no? Nung umaawit po siya, di ba? Nung umaawit po si David, gusto niyang panain. Naalala niya yun? Gustong panain at gustong patayin. No? Bigla na lang po nung papanain, nakaligtas po. Di ba? Nakaligtas po, nakaiwas po si David. So ang ginawa po ngayon, hindi po mapatay itong si David Sabi niya na nararamdaman niya na may Holy Spirit si David. So ang ginawa po ngayon ni Saul, humanap po siya. Sabi, halika, sabi niya ganyan. Alam niya po na si David, gusto niyang mapangasawa yung anak ni Saul. Gusto mong mapangasawa yung anak ko? Sige, magbigay ka ng Dory. May Dory Ang ibibigay mong Dory, 100 foreskin ng kaaway. Ibig sabihin yung skin. Yung skin ng kaaway, ibigay mo sa akin. 100 patayin mo. Sabi po ni David, ay ni Saul, sigurado mamamatay si David. Amen? Sino po kaya makakapatay ng 10? Siguradong by the 99, patay na yan. Katatapon ng mga Pilisteo nung panahon na yon. So ano pong nangyari? Di po ba? Nakapagbigay po si David ng 200. Nakapatay siya ng 200. Amen? Na Pilisteo. Ngayon, nanalo siya. Hindi binigay yung unang anak, pangalawang binigay. Amen? So ngayon, patuloy pa rin niyang inaano yun. So ngayon, si David. Si David po, anong nangyari kay David?
Di po ba nakita niya yung sitwasyon na siya gustong patayin? Amen? Alam niyo ba ang kaaway? Parang sakit yan, kapatid eh. Once na nagka-virus ka, yung virus nandyan lang sa katawan mo, mag-aantay siya ng panahon na pagwawagian ka niya. Na pag mahina ang immune system mo, pwede ka niyang gibain. Parang cancer yan eh. May cancer, napasok, habang malakas ka, hindi pa makagawa. Pag nanghina na ang immune system mo, yan na, igugupo ka na niya. Amen? So ano pong nangyari kay David? Meron siyang rebellious spirit na natransferan ni Saul. Amen? Kasi ka-associate niya eh. Ano niya? Biyanan niya si Saul. Di ba ba? Kasi nagpakasawa niya yung ano eh. So, naging associate niya po yung rebelding si Saul. Ano nangyari kay David? Napunta po yung, ano na yun, yung tinatawag na rebellious spirit na yan sa kanya. So, anong nangyari ngayon sa kanya? Pagdating po, si David nagkasala po. Amen? Naalala nyo, nagkaroon in the point of weakness ni David. Babae. Amen? So, ano pong nangyari? Sinong nakita ni David na nagkasala siya? Alam mo anong technique na ginawa niya? Yung technique na ginawa niya, kung ano yung technique na ginawa ni Saul, ginaya niya. Nung time po na si David ay, di ba, inanoint siya. 13 years po siya, hindi siya kagad. Inanoint siya, hindi naman siya kagad naging, winner niya kagad yung kanyang, hindi po. Nung inanoint po siya, hindi naman kagad binigay sa kanya yung kanyang corona. So, ano pong nangyari? Nagpunta po sa isang kuweba. Doon po sa kuweba, yung mga mahihina, mga may utang, mga mahihina talaga nagpunta, nag-ipon-ipon. Parang dito, no? Meron po bang may utang dito? Mga mahihina, ayan, di ba? Ginawa pong mighty man of valor ni David, kagalang-galang, talagang matatapang. Sila po yung mga advanced na SWAT team ni David. Amen? Isa po dyan si Uriah. Amen. Si Uriah, may misis siya, si Bathsheba. Nagpunta po sa rooftop si David at nakita niya, may isang babae. Kasi yung babae na yun, doon naman naligo no? So may nakikita. Kasalanan din ni Bathsheba, no? Pero kasalanan din ni David. Sa dami-dami na niyang kanyang asawa, bakit kailangan niya pang maghanap? Hindi, gusto ko yun. Kung ano yung bawal, yun ang gusto no? No? Kaya dumating yung si Prophet Nathan di ba? Sinabi niya, eto alam mo, may alagang ganito Yung isang pastol, yung isang tapos yung isang kapitbahay, 10. Dumating yung bisita ng 10, kinuha pa yung nag-iisa. Sabi po ni David, hindi, patayin yan. Sabi po ni David, di ba? Haring David, sa akin kahirian, hindi pwedeng mangyari yan. Pag may tao ko nakita ganyan, papatayin ko. Ano sabi ng propeta sa kanya? Ikaw yon, you are the man. Amen? Yung pong nangyari, no? The same spirit na nandun kay Saul, tumalon kay David. So ngayon, pag-aaralan natin. Itong si David, kung titignan mo kapatid, pinatawad ba siya ng Panginoon? Pinatawad mo ba? Amen. Matindi yung kasalanan niya, amen? Kasi si Saul, nagkasala, namatay. Di po ba? Bakit si David nagkasala? Bakit forever victorious siya? Bakit forever siya na nag-ano? Kasi marunong siyang humingi ng kapatawaran. Kasi sabi niya, ano sabi niya? Cleanse my hands. Don't take your spirit away from me. Ano yung kanta na yan? Wait. Cleanse me, Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. No? Yan po ang prayer ni David. Tuwang-tuwa si Diyos, ang Lord. Pinatawad po si David. Sa laki ng kasalanan, pinatawad. Pero kapatid, anong nangyari? Pagkatapos patawarin, meron pong tinatawag na consequence. Meron pong consequence. May babayaran. May babayaran ka. Amen? So, ito po ngayon si David. Isa po sa consequence niya, yung anak niya, si Absalom. Si Absalom po talaga ang gusto niyang maging hari. No? Gusto niyang maging hari. Ano pong nangyari? Si Absalom po, yung kapatid niya, nirep po nung isa. Pinatay ngayon ni Absalom.
Kasi po yung tatay, walang ginawa. Wala pong justice na ginawa, so pinatay niya, nagrebelde siya. Nung pagrebelde niya, no? Nagrebelde, maliwanag na nagrebelde. Pinabalik pa rin po ni David. Amen? Binigyan ng pangalawang pagkakataon. Biblical po ba? Nangyari po ba sa sekular? Nagrebelde po si Absalom, pero pinabalik pa rin siya. Ang ginawa po niya, pinabalik. Ginawa niya, ang kanyang trabaho dun siya sa gate. Anong problema mo? Kung ako'y magiging hari, solve ko lahat ng problema mo. So marami po siyang nakumbinse na siya ang magiging hari. Pero kung tutuusin, kung alam lang niya ang puso ng kanyang tatay, siya na talaga ang next king. No? Next king na siya eh. Sayang. Hindi po niya nakuha, ang gusto niya kasi, gusto ko maging pastor. Hindi. May training po eh. Kapatid, may training. Kung gusto mong maging pastor, makikinig ka. Nandiyan ka sa tabi ng pastor, hindi yung pagkatapos mo umawit, lalabas ka na. Mag-iba na ang mag-minister, wala ka. Nagluluto ka, natutulog ka. Tama po ba yun? Amen. Kung gusto mong matutong maging pastor, huwag kang aalis sa tabi ng pastor. You have to support. Amen. So, ganun po si Absalom. Si Absalom ngayon, pinabalik. Binalak niya po. Ngayon, kilala niyo si Ahithophel? Si Ahithophel po, kung bibilisan natin. Amen. Kasi wala na pong oras. Ayan po, ayan si Absalom, di ba? Si Absalom po, ayan. Ayan. Mahal na mahal po ito si Haring David, si Absalom yan. Amen? So ngayon, ayan. Si Absalom po, meron po siyang advisor. Si David, may advisor siya. Yung pinakamagaling niyang advisor. Na sabi nga sa Biblia, halos tawagin siyang anghel. Yung advice niya, nagkakatotoo talaga. Itong si Ahithophel, meron siyang masamang kay David eh. No? Second hand advice, halos kumbaga sa prime minister, sana yung pangalawa, si Ahithophel, kanang kamay ni David. Yung mga, kasi di ba ang presidente may advisors po yan eh. May mga pinakikinggan yan. So si David, dalawa yung advisor niya, si Hushai, saka si Ahithophel. Amen? Si Ahithophel po, kumampi siya kay Absalom. Tingnan muna natin anong nangyari kay Absalom. Nagrebelde si Absalom. So ano nangyari? Ayan. Sabi niyo po ni David, kung magre-rebelde man ang anak ko, huwag niyo siyang ni buhok niya, huwag niyo sasaktan. Alam niyo ba yung si Absalom, yung buhok niya napakaganda. Kilo pa lang ang buhok niya, 2 kilo na. Talagang mabigat, maganda, kahanga-hanga, gwapo. No? Subalit ayaw ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, you cannot outvote the pastor. O yung pinili ng Diyos. Kasi pag sinabi mong hindi dapat na pastor si Kuya P. Para mo sinabing, Lord, mali ka ng pinili. Para mo sinabing, ang pwede lang mag-outvote kay Kuya P, ang Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, oo, tao ang pastor. Amen? Nagkakamali. May mga pagkakamali. Amen? May mga damdamin. At militar yan. Si Kuya P, militar po yan. Police, dati po siyang sa SWAT team, Kuya P, So, alam niyo kapatid, talagang stricto po yan si Kuya P. Pag sinabi niya. No? Pero kapatid, you cannot outvote him. Tatanggalin mo siya na, akong pastor, malis ka dyan. Nagsalita ka ng negative sa pastor, hindi kapatid. Kasi Diyos ang kalaban mo, Diyos ang nagtayo sa kanya. Amen? Hindi tayo. Ganon din po si Absalom. Ang tatay niya, gusto niya siya ang maging hari. Sino nga pumili kay David? Ang Diyos. So ito kapatid, once na kinukontra mo yung leader o yung pastor o kung sino, hindi mo makukuha yung trono na yun. Bagamat ikaw na sana ang next in line na assistant o next in line na pastor, pero hindi maibibigay sa'yo dahil alam ng Panginoon ang puso mo. Amen? Mabait ka, guwapo ka, nasa iyo lahat. O ito ngayon, si Absalom, ano nangyari? Ayan, di ba? Kinumbinsin niya lahat ng tao, yan na. Yung ipinagmamalaki niyang buhok, yan ang ginamit ng Diyos na ipahiya siya. Nung habang sila po'y nakasakay sa sasakyan, na ng puno, ano nangyari? Sumabit. Pagkasabit, pinana po.
Hinanak, patay. Amen? So, tingnan natin ngayon. Sino-sino yung mga kumampi sa rebelde? Kapatid, sabi, palagay nang may rebellious spirit yun. Hindi naman siya ang tinitingnan ko eh. Hindi naman yung pagka-rebelde niya, mabait naman siya. Di po ba? Pero yung lahat ng sumay kay Absalom, ito nga pong si Ahithophel. Tignan natin ang istorya po ni Ahithophel. Ayan. Suicide in the Bible, 2 Samuel 15:17. Wise man, counselor po ni David yan. Counselor, no? Binitrade niya po ang God's anointed. Binitrade niya, pinagtaksilan niya po. Pagtataksil yan eh. Yung magsasabi ka ng negative sa leader, pagtataksil po yan. Amen. Anong tawag mo sa taong kumuha ng wallet mo? Magnanakaw. Anong tawag mo sa taong kumuha ng mga gamit nang hindi nagpaalam? Magnanakaw. Anong tawag mo sa hindi nagpapaalam, binuksan ng gawain dito, yung gate, hindi nagsara? Anong tawag mo doon? Hindi siya ngayon taksil. Hindi siya taksil. Saan ang kanyang letter? Kagaya po ni Trillanes, hinahanapan ng letter na apology. Di ba ba? Sa amnesty, certificate of amnesty, na nagsasabi na nangihingi siya ng kapatawaran. Amen? So meron po tayong tinatawag na kailangan mo humingi ng kapatawaran, isa-isahin mo yung kasalanan mo. May kasalanan ka sa gawain, isa-isahin mo. Bago ka patatawarin. Amen? Pinatawad ka ng Diyos, pero meron kang isang grupo na nagawan mo ng problema, dapat mong harapin, dapat mong kausapin. Amen? Public apology. Marinig ng lahat, ito, kinuha ko to, cabinet, kinuha ko, kama, kinuha ko. No? Ito, mga tao nakatanim, kinuha ko. In-approve ko. Amen? Ayan. Outline plan to kill David. So, anong nangyari? Hanggang sa siya po, si Ahithophel, na kumampi po. Actually, wala namang kasalanan si Ahithophel. Di ba ba? Wala. Sumait lang naman siya kaya Nung papatayin na po siya ni David, nagpakamatay na lang siya. Nag-suicide siya. Amen? Nakakalungkot na istorya. Imagine mo kung babasahin mo po yan, Ahithophel, wise man. Wise man, na matalino. No? Talagang matalino. Pero sabi ako sa inyo, si Solomon, sino nakakilala kay Solomon? Amen. Pinakamatalino. Isa sa pinakamatalino sa buong mundong nilikha ng ating Diyos. Subalit, anong nangyari sa kanya? Sabi ng Panginoon, huwag kang makikipag-asawa sa hindi mo kapananampalataya. Nag-asawa siya ngayon ng sa iba-ibang bansa. Di ba? Ang dami niya napangasawa. Anong nangyari sa kanya? The moment na nag-asawa siya sa hindi niya kapananampalataya, na kung saan yung mga misis niya, iba ang sinasamba, yung demonyo. Nung babae na yan, nasama po sa kanya, naging demonyo niya. Hanggang sa ang last na nangyari kay Solomon, hindi maganda. Amen? Kaya kapatid, lahat po dapat susunod tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Susunod tayo. May transference of spirits. Yung evil associations, no? Sino dito ang may kabarkadang lasinggero? Naninigarilyo. Subukan mo mag-stay sa kanya ng matagal. Kung hindi sa susunod, ikaw naman. Ay, hindi, nagsishare ako. Sino mahilig magsalita ng mga mura? By the time na hindi mo siya nire-review, magiging ka na, nasanay ka na, minsan baka mabanggit mo na. No? Kasi kapatid, yung evil associations may natatransfer po. Amen? Sino dito mahilig manood ng mga nakakalabo ng mata? Ay, wala naman. Sino mahilig manood ng mga horror movies? Alam niyo yung mga horror movies, mga Harry Potter na yan? Yan po talagang actual witchcraft po yan. Mga witches po talaga yan. Yung gumawa niyan, yung author, witches yan. Makukulam yan. Nakaka-transfer po yan. Kaya po kayo, huwag niyo sabihin na nanonood. Isang beses lang ba ako nanonood ng horror movie? Kapatid, kung madalas kang manood, yung natatransfer po yung bad spirit nila. Amen? Ganon din po sa atin. Sabi mo, hindi, mabait naman yun 2 taon nang nakalipas. 2 taon na nakalipas, kapatid, naasa ng kanyang hininging public apology, asa ng kanyang maayos po ba yun? No, amen. At hanggang ngayon, nag-iimbita pa.
Kapatid, hanggang ngayon, sabi nga, whatever you are hungry, yun ang mapupunta sa'yo. Kung ano yung kinagugutuman mo, yun ang ibibigay sa'yo. Kagaya po, example, kung ikaw, mahilig ka sa mga, kung ikaw ay chismosa, sino chismosa dito? Ang una mong pupuntahan sa gawain, mga chismosa. Nakadaling ka ng Panginoon dun sa mga chismosa. Kaya kapatid, kung maganda ang spirito mo, dadaling ka sa grupo ng mga, di ba? Amen. Nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, hallelujah. So tayo po tumayo. May natutunan po ba tayo? Hallelujah. Meron po tinatawag na bad spirit, may germs. Hindi tayo lahat sa lahat na lang, akala mo naglilingkod sa Panginoon, yun na yun. Kapatid, ang rebellious spirit, ang pagiging rebelde, may tamang panahon ng pagbabayad. Amen? Amen. Si Trillanes, year 2003-2007, nagrebelde. Kailan siya magbabayad? Ngayon na. Ngayon na. Lifetime sentence po yan, kapatid. Amen. Ha? Sa tingin mo, yung pagre-rebelde mo, pagre-rebelde ng isang tao ay nakikipagkaibigan ka pa rin, walang pagbabayad doon, mayroon. Masasama ka pa, baka maging Ahitopel. Delikado, amen? Kaya nga kapatid, ingatan natin, di ba sabi nga nung kanta ni Kuya Jomar, Panginoon, oo Panginoon, ingatan mo ang daan patungo sa'yo. Kasi ang purpose po ni Satanas is to deceive, akitin tayo to move away from the presence of the Lord. Gagawa niya ng lahat yan. Ang labanan sa spirito, alam mo sa spirito, hindi talaga ito ang buhay, hindi talaga ito ang nakikita nyo body. Ang talagang kapatid, labanan sa spirit. Kaya nga kung alam mo yan kapatid sa spirit, nakaabang po yung masasama kung kailan ka manghihina. Ay, depressed si ate, bibigyan ko siya ng panoorin na bigla. Di ba may biglang lalabas sa laptop mo minsan na hindi maganda? Ano ba to? Ba't ganyan? No? In Jesus name, kailangan malakas ka kapatid, palakasin mo ng gusto ang sarili mo para ikat mo ka agad yan. Kasi ang Panginoon, madali siyang ma-offend. Alam niyo ba yon? Madaling ma-offend. Sensitive ang Panginoon. Sensitive ang Holy Spirit. Amen? Kung gusto mong laging ang Holy Spirit ang mag-ano sa atin, dapat sumunod po tayo sa Kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. So, unang-una po dapat, paglabas natin, suotin natin yung baluti natin para hindi, anumang palaso ng kaaway, hindi tayo matamaan. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo po, Panginoon, na Panginoon, Lord, tinatawag mo kami sa isang advanced training, Panginoon, spiritual warfare, pakikipagdigma, Panginoon, Lord Jesus, sa mga espiritong hindi namin nakikita, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinapahayag mo na ang kaaway, ang purpose niya is akitin, dayain kami, Panginoon Lord Jesus. Tuloy nga, Panginoon Lord God, kung walang kapayapaan, kung hindi namin maihantad ang ginagawa namin, ibig sabihin, hindi po ito kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, hinihiling namin, Panginoon Diyos, ihayag mo nga po sa puso ng bawat isa, Panginoon Lord Jesus, kung ano po ang transference of spirits, O Lord God. At tunay nga, Panginoon, ito'y talagang sa iyo, Panginoon. Ginaya lang ito ni Satanas. Kaya nga kinakancel namin ano man po mga negative transference of spirits, mga negative transference of demons, mga germs na yan na natatransfer sa amin, Lord God, kinakancel namin by the blood of Jesus, O God. Hindi po makakagawa sa amin, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, naman po mga open, legal na rights ng kaaway sa amin, kagaya ng mga kasalanan, kaya kami na tatalunan ng kaaway, sinasara namin in the mighty name of Jesus. Wala pong butas ng kaaway, Panginoon, walang pinto o mabubuksan, o bintana na mabubuksan sa kaaway, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, we declare, O Lord God, hallelujah, open our eyes to see the rebellious spirit, Panginoon, na nasa aming mga kaibigan o kapwa, Panginoon, Lord Jesus, at hindi po kami makiayon, hindi kami makipag-associate, Panginoon, upang anumang pong demonyo na nasa kanila hindi malipat sa amin. Maging yung punishment o consequences
Panginoon, na igagawad mo sa mga tao, Panginoon, Lord God, na ay hindi po mapunta sa amin. We believe, Father God, talagang lahat ng kasalanan ay may kabayaran, Panginoon. Walang isang kasalanan na hindi babayaran. Kaya nga, Panginoon, ayaw po naming makisalo, Panginoon, Lord God, sa kasalanan, Panginoon, ng iba, Panginoon, na rebellious spirit, O Lord God. Gaya ng ginawa mo kay Lucifer, Panginoon, hindi mo na pinabalik sa langit. At kailanman, Panginoon, na hindi mo pababalikin, Panginoon, at binigyan mo na ng forever sentence, Panginoon, Lord God, na mamamatay si Satanas, O Lord God, at mabubulit sa impyerno, Panginoon, Lord God. Ganon din, Panginoon, Lord God, lahat ng mga wag mo, ilayo mo nga po kami, Panginoon, sa mga taong may history ng rebellious spirit, O Lord God. Gaano bang, Panginoon, Lord God, na ginawa ng kaaway na binihisan ng maganda, naging pastor, naging mabait, naging alam namin, Panginoon, may consequences na babayaran sila, Panginoon, kung paano nangyari kay Trillanes, Panginoon, na matagal man niyang iniwasan ang kanyang sentence na lifetime, pero meron talaga siyang lifetime sentence, sa kanya talaga yon, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Open our eyes, O Lord, na maging matalino kami, Panginoon, Lord God. Give us wisdom, O Lord, in the mighty name of Jesus. And all the saints will say, Amen. Amen.